Because we still have to form the policy on what we are going to do about online gambling. Matunog ang issue ng online gambling sa Pilipinas ngayon. Bunsod nito, inasahan ng ilang sektor, maging ng ilang mambabatas na mabanggit ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address o SONA nitong nakaraang July 28. Ngunit walang narinig mula sa Pangulo ukol dito. Paliwanag ni President Marcos, hindi muna ito tinalakay dahil binubuo pa ang mga polisiya kung paano ito lulutasin. And to this end, I have already started to organize to convene a conference of those who are all the stakeholders. When we have to talk to the people who will, if kung magre-regulate tayo, who will be doing the regulation. Ayon sa Pangulo, kung tuluyang ipagbabawal ang online gambling, posible itong maging underground operation kung saan tuluyang mawawalan ng kontrol ang gobyerno. The first effect of banning it fully is to put it underground. And then we have no control. Kaya't mahalagang pag-usapan muna kung sino ang mamamahala at paano ito epektibong i-regulate upang manatiling may oversight ang pamahalaan. Kaugnay nito, tiniyak ni President Marcos na humahanap ng mga paraan ang pamahalaan upang matugunan ang napapanahong problemang ito. What we're trying to solve is that na hindi malubog sa utang ang hindi naman wala namang kaya, pero napapasubo dahil sa sugal. Mga bata na natututo magsugal. Let's focus on that. Paano natin patitigilin yan? Bukod rin anya sa pagkalulong dito, nahahaluan ng iba't ibang uri ng illegal na gawain ang online gambling, gaya ng human trafficking at scamming. Tiniyak naman ng Pangulo na mayroong komprehensibong plano upang tuldukan ang masasamang epekto ng online gambling sa bansa. These are the things that we are going to examine, and we will come up with a plan to make sure that we address the problem. The problem is not online gambling. The problem are the social effects on our children and those who are addicted to gambling. Ivan Alvarez, UNCV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.